5 reasons bakit first runner-up ang inabot ni Ilana Aduana sa Miss Earth 2023. So, satisfied ba kayo sa kanyang placement or what? So, eto yung mga top 4 sa Miss Earth 2023. And let's begin with the winner from Albania. Kaya congratulations sa inyong lahat. And first runner-up or Miss Earth Air, si Ilana Aduana. And then, ang second runner-up or Miss Earth Water ay si Vietnam. And ang third runner-up or Miss Earth Fire ay Thailand. Ayan, so silang apat ang mga top 4 performers during the conclusion of Miss Earth 2023. Before anything else, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. Ayan, so thank you for following. Let us now begin with the first reason, possible reason. Ito yung destiny. So, alam mo yun, kapag hindi talaga naka-align yung star sa'yo, mukhang hindi talaga para sa'yo ang destiny na ito as being Miss Earth. Ayan. So, ang crown ay naibigay kay Albania. So, no matter how good you are, kahit na ikaw yung pinaka-perfect, the girl to beat in the competition, tapos lahat nasa sayo. Kahit na best in Q&A, best in face, best in body, best in swimwear, best in gown, best in character, Miss Congeniality, kung hindi talaga para sa'yo yung corona, well, ganun talaga ang buhay, no? Pero syempre, no, we should be happy for the first runner-up placement ni Ilana Aduana. It's because mahirap din na i-attain ang ganitong placement. Aside from being the winner, first runner-up, the second place, mahirap din yan i-achieve. Kaya congratulations, Ilana Aduana, for placing as first runner-up or Miss Earth Air. Second reason, possible reason, is yung judge. The judge decision, judge reaction, may factor kasi yan din. And no matter how good you are or how perfect you are, even if you are one of the candidates na nag-stand out talaga in terms of swimsuit, sa Q&A, na napaka-perfect ng answer mo, tapos sa gown, napakaganda ng design ng gown mo, kung hindi na-impress sa'yo yung judge, well, ganun talaga, no? It's very subjective, sad reality, and real talk talaga na kapag hindi ka talaga bet ng judge, ayun, wala ka na magagawa. Tapos, ang isa sa mga pag-asa mo dyan para ma-lift yung low score niya is mataas dapat yung mga score ng ibang judge para, alam mo yon, kapag maika-calculate, ang result is may aangat pa rin yung score mo. Yun nga lang kasi, hindi mo talaga mapiplease everybody, such as mga judge. Number 3 is yung kanyang performance. And of course, yes naman, let us give credits sa kanyang dedication, yung hard work niya, tapos yung sacrifice. Kasi nga, hindi basta-basta maging first runner-up or Miss Earth Air. This is a significant achievement, lalong-lalo na sa mga big four pageants such as Miss Earth. Mahirap talagang i-attain ang first runner-up or Miss Earth Fire, no? You must have to be very competitive in terms of your pasarela, syempre, tapos yung Q&A, lahat ng mga candid questions or yung mga mahihirap na question, you should ace it, no? Tapos sa design ng gown, alam mo yun, dapat talagang nag-stand out. Yung design, dapat napapawaw mo yung audience, yung mga judge. That's why, ito yung mga possible factors na nagpaangat kay Ilana Aduana all the way sa top 4. Hindi madali, pero nakaya niya. Kahit na hindi siya yung winner, pero second best naman siya, di ba? Fourth reason is yung preparation. Hindi biro maging international candidate or even national candidate. Kasi you must have the fund. You must have a team of stylists, yung glam team mo, tapos iba na naman yung team mo sa magte-train sa'yo. So, dapat kompleto ricados ka in preparation for your stint sa international competition such as Miss Earth. So, nakita naman natin yung dedication ni Aliana, no? Na ang dami niyang prepare, nag-training talaga siya, pati yung Q&A, pinaghandaan niya talaga, nag-research siya, pumunta pa siya sa United Nations, and pinapahalagahan din niya yung kanyang advocacy. So, ang dami niyang binild up before sumabak sa Miss Earth Philippines and then eventually gaining the license to compete sa Miss Earth. Kaya
very comprehensive talaga ang preparation ng isang candidate. And talagang challenging talaga pagdating sa finances kasi susweldohan mo pa yan, pero worth it naman kasi first runner-up siya, di ba? At ang number 5 naman is yung kanyang brain power. Let us admit, ang galing talaga niyang sumagot sa mga questions, no? Kahit na sabihin natin na gumagamit siya ng highfalutin words, yung mga comments sa kanya na parang yung choice of words niya ay mukhang hindi naiintindihan ng mga judge, pero kung babaklasin mo talaga yung each content, each word na sinasabi niya, very ang deep ng substance niya, no? Yung context, yung content, lahat, yung meaning, very significant talaga, relatable siya in real life scenarios. Kaya dito mo talaga mapapatunayan na wow, ang galing niya sumagot kahit na yung most difficult questions. Nakita natin yan at napatunayan niya sa top 8 na ang hihirap talaga ng tanong as in. Kaya kapag binabalak mong mag-join sa Miss Earth, you must have to prepare talaga sa Q&A. Kumbaga parang nagre-review ka para sa board exam. Ganun siya kahirap. That's why don't underestimate the power, the challenging part ng Q&A in which na-ace. Parang ano lang kay Iliana yung mga question and answer, no? Na-ace talaga niya. Kaya kudos sa kanyang, alam mo yun, brain power. Kasi isa din ito sa mga nagpaangat until naging first runner-up siya. Pero wag niyong ismolin ang first runner-up kasi napakalaking achievement ito. And the final question is, sasali pa ba si Ilana Aduana sa ibang beauty pageant? I think baka siguro magkakaroon siya ng idea, maybe, after siguro ng reign niya as the current Miss Earth Air 2023. Kasi 1 year yan eh. And siguro after that, ayan, I believe, pag-iisipan niyang mabuti kasi why not, no? Kahit na in-announce niya na last pageant niya na ang Miss Earth, hindi pa rin natin alam kasi usong-uso ngayon ang mga crossovers. And napatunayan niya na may edge talaga siya sa international competition. Meron, ang ganda ng katawan niya. Tapos, meron siyang team of stylists. So, nakita niya kung ano yung perfect tsaka yung mukhang hindi applicable sa kanya. Tapos, yung Q&A niya, lahat. And, fresh pa sa kanya ang pag-join ng pageants. Kaya, abangan na lang natin yung kanyang announcement siguro after 1 year or after 2 years. Ayan. Kaya, huwag na tayo magtaka if ever man na magbago ang isip niya na sasali ulit sa ibang pageant. Always remember na in any case na hindi na-fulfill ng current Miss Earth winner yung kanyang duties and responsibilities, syempre matik, the first runner-up or Miss Earth Air will take over. Pero syempre naman, no, hindi naman papayag si Albania na ganun ang mangyayari. But then, who knows, no? Kasi nangyari na yan nung 2002. Ayan, may na-dethrone, siguro kasi nga dahil ganun, tapos nag-take over ang Miss Earth Air. If I'm not mistaken ha, kung yun yung first runner-up during that time. Ayan. Pero, we should be thankful kahit na first runner-up si Ilana Aduana. It's because bihira lang ang isang country na maka-achieve ng ganito. And it is a very significant achievement na maging first runner-up. Ayan. Kaya, we should be also contented na at least sobrang taas na ng placement na ito. And yeah, contentment is the key para makapag-move on na rin. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about sa placement ni Ilana Aduana. Pero alam nyo ba, sa Big Four pageants, medyo okay yung performance ng Philippines ngayon. So, we are just waiting for Miss World. Hopefully, maganda rin ang magiging performance ni Gwendolyn. Kaya abangan na lang natin ang Miss World sa March. Okay? So that's it guys. I hope abangan nyo pa rin ang mga vlogs ko. Either pageant man or non-pageant related vlogs. Okay? So hanggang sa muli. Thank you and Merry Christmas.